Kasunod ng nakaraang bahagi, si Qin Yu ay agad na nagsimulang mag-breakthrough. Pagkatapos ng ilang panahon ng paghihirap, sa wakas ay nagtagumpay din siya. Phew, nakapag-breakthrough na rin sa Vain Hope Realm. Susunod, oras na para lumabas ka. Kaibigan, matagal na tayong hindi nagkita. Di ba? Kui Niu. Ginamit ni Qin Yu ang banal na kakayahan ng Kui Niu para i-scan ang mapa. Maya-maya pa, natagpuan na rin niya ang lokasyon ni General Tianho. Agad niyang ginais si Yetong. May kailangan akong puntahan ngayong gabi. Ang mga natitirang gawain ay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Paglipat ng eksena sa base ni General Tianho. Magaling. Nakuha natin ang dalawang binhi. Ang Heavenly Sword Physique at ang 9th Grade Sacred Flame. Na may mahalagang papel sa pag-unlad ng ating dakilang layunin sa hinaharap. Ituloy lang natin ang plano. Binabati kita, General Tianho, sa pagsalakay na ito sa lahi ng tao. Malaki ang naging kontribusyon ni General Tianho. Kung ako ang magiging bagong ika-4 na General ng Langit, tiyak na may gantimpala para sa iyo. Haha, bilang isang tagapayo sa militar, mas malakas pa ako ng ilang beses kaysa sa iba. Talagang malakas ka nga, pero hindi rin magtatagal yan. Sabi ni Qin Yu. Sino yan? Gulat na gulat ang dalawa. Kahapon lang tayo nagkita. Nakalimutan mo na agad ako. Qin Yu. Ikaw pala si Qin Yu. Mukhang nagkamali ako ng tingin sa iyo. Ang lakas ng 9th Grade Sacred Flame ay lampas sa aking kalkulasyon. Nagpanggap kang kontrolado, at ginamit mo pa ang banal na kakayahan para hanapin ang lokasyon ko. Hindi may kakaila, mas mahusay ka pa rin kaysa kay Xing Zuan. Qin Yu, naglakas loob ka pang pumunta ritong mag-isa. Mukhang tiyak ka sa pagkapanalo mo. Ano? 10% akong sigurado. Naiintindihan ko na ang lahat tungkol sa iyo. Ang iyong pamilyang Qin. Dahil sa lahi ng tao. Isinakripisyo ang buong pamilya. Walang natira kahit isa. Ganyang uri ba ng lahi ang karapat-dapat mong protektahan? Ang likas na katangian ng tao ay kasakiman, kababaan, at kahalayan. Para makamit ang kanilang layunin, gagawin nila ang lahat ng paraan. Ang ganyang grupo ay hindi kailanman lalakas. Maaari lamang itong mabulok at masira sa paglipas ng panahon. Sa huli, ang lupaing ito ay mapupuno lamang ng sakuna. Ngunit ang aming lahi ay hindi ganyan. Ang aming lahi ay nagkakaisa mula itaas hanggang ibaba. Isang araw, pag-iisahin namin ang buong lupain. Magdadala kami ng kapayapaan sa mundong ito. Qin Yu, talikuran mo na ang lahi ng tao. Sumali ka sa aming lahi. Ang aming lahi ay hindi ka mamaliitin dahil sa iyong katayuan. Kapag sumali ka, tayo ay magiging magkakapatid, magkakaibigan, tunay na pamilya. Sumali ka sa amin. Sabay nating itayo ang dakilang layunin. Iyan ba ang iyong huling habilin? Tanong ni Qin Yu. Hindi may kakaila, medyo naantig mo ang puso ko. Ngunit ako at ang lahi ng demonyo ay magkaaway na mortal. Ngayon, kailangan kitang patayin. HMPH. Ang lahi ninyo ay talagang matigas ang ulo at mapagmatigas. Kung nais mong mamatay, pagbibigyan kita. Sayang lang at mawawalan tayo ng isang mahusay na mandirigma. Sumugod ang general. Tinapakan si Qin Yu sa ilalim ng kanyang paa. Ngunit nagawa ni Qin Yu na salagin ito gamit ang dalawang kamay. Ang lakas ng nilalang na ito ay tunay ngang nasa tugatog ng Vain Hope Realm. Ang tigas din ng balat mo. Ano? Pero hanggang dito ka na lang. Dinagdagan ng general ang kanyang lakas. Tinapakan ng malakas si Qin Yu, na tumilapon sa pader na bato. Isang mahusay na mandirigma na tulad nito ay dapat kong personal na patayin. Ang batang ito ay maituturing ding isang tunay na lalaki. Dalhin siya pabalik para kainin ang ating lahi, bilang pagtrato na rin sa kanya. Opo, lumapit si Chilian Hongga kay Qin Yu. Ngunit bigla siyang natakot. Wilderness race. Hindi ka kabilang sa human race. Ikaw ay mula sa wilderness race. Gusto mo pa rin ba akong sumali ngayon? Naglabas ng espiritual na enerhiya si Qin Yu at tumayo. Wilderness race, paanong nakalabas ka sa Great Wilderness? Kahit pa sabihin nating nakalabas ako sa Great Wilderness. Ano ang gagawin mo? Hindi ko inaasahan na ang isang ito ay mula sa wilderness race at nakikipagtulungan pa sa human race. Dapat siyang mamatay. Kailangang may palam agad ito sa Reyna. Kung hindi, kapag nagtulungan ang wilderness race at human race,
Mapapahamak ang ating lahi. Nagbukas siya ng isang lagusan. Qin Yu. Hanggang sa muli. HMPH. Gusto mong tumakas. Sumugod si Qin Yu at sinira ang lagusan. Ayoko sanang mag-aksaya ng oras sa iyo. Pero mukhang kung hindi kita papatayin. Walang paraan para makaalis ako dito. Sige, halika. Nagbakbakan ang dalawa. Ano? Ang palakol na pandigma na bigay sa akin ng Reyna. Sa isang hampas lang ay nabasag na agad. Gulat na gulat ang general. Tianhu, mukhang masyado mo akong minamaliit. Ano? Sa mga sandaling ito, hindi magandang magambala. Sumugod si Qin Yu. Sinuntok siya at pinatalsik sa pader na bato. Biglang lumitaw ang isang buntot at umatake kay Qin Yu. Pagkatapos ay lumitaw ang isang napakalakas na anyong tigre. Kasumpa-sumpang wilderness race. Halika rito. Sumugod ito. Muling nagpang-abot ang dalawa sa isang maapoy na labanan na yumanig sa buong lugar. Maya-maya pa. Tianhu, mukhang nauubusan ka na ng lakas. Ano? Tanong ni Qin Yu. Mukhang hindi mangyayari yan. Kung ganito lang ang kakayahan ko. Paano ako magiging tagapayo sa militar ng lahi ng demonyo? Muli siyang naglabas ng lakas. At ang kanyang anyo ay lalo pang naging nakakatakot. Ito ang talento ng aking lahi. Ang Tianhu Divine Connection Tiger Body. Sa isang iglap, kaya nitong triplihin ang aking cultivation. Ang iyong lakas sa pakikipaglaban ay hindi nalalayo sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, tiyak na hindi mo ako kalaban. Sumugod siya. Sinuntok si Qin Yu na nagpadugo sa bibig nito. Ngunit mabilis ding gumanti si Qin Yu ng isang malakas na paguntog na nagpasakit sa general. Sumugod muli si Qin Yu para suntukin siya. Ngunit nakaiwas ito. Ginamit nito ang Tiger Claw, na mahigpit na pumihil kay Qin Yu. Hindi ako makagalaw. Nakakainis ang galaw na ito. Mamatay ka na. Kasumpa-sumpang wilderness race. Agad na nagpakawala ng sagradong apoy si Qin Yu. Ipinatawag ang nine-legged golden crow na lumitaw. Na labis na ikinagulat ng general. Ano? Ano ito? Isang suntok agad ang tumama sa kanyang mukha. Hindi ko inaasahan na kahit ganito ay hindi ka mapapatay. Kung gayon, Reyna, ipahiram mo sa akin ang iyong lakas. Sigaw niya. Pagkatapos ay nagbuga ng espiritual na enerhiya. Gamitin natin ang isang ataking ito para malaman kung sino ang mananalo. Qin Yu. Isang atake para malaman kung sino ang mananalo. Sang-ayon ako dyan. Sa sandaling iyon, nagtipon si General Tianhu ng isang higanteng bola ng espiritual na enerhiya na kulay dugo. Ginamit din ni Qin Yu ang Nine Heavens Divine Thunder Spear. Fourth Spear, Breaking Fire. Mamatay ka na, Qin Yu. Nagbanggaan ang dalawang atake. Niyayanig ang langit at lupa. Haha, ang huling tagumpay ay mapapasa akin. General Tianhu, haha, masyado ka namang maagang nagdiriwang. Isang sibat ang tumusok sa kanyang dibdib. Koko, natalo ako. Ang isang Vanehope Realm Peak Demon Beast ay talagang mahirap patayin. Bumagsak din si Qin Yu na walang malay. Makalipas ang ilang araw. 3 araw na pala akong walang malay. Hirap na bumangon si Qin Yu. Pero mabuti na lang at patay na si General Tianhu. Ang daluyong ng Demon Race ay natapos na rin dahil doon. Ligtas na ang human race. Kumuha siya ng bagong damit at isinuot ito. Kailangan kong bumalik agad sa base. Sa tagal kong nawala, baka nag-aalala na ng husto ang batang si Yetong. Maya-maya pa, nakarating na siya sa base. Bakit wala ng tao rito? Nagulat si Qin Yu. Biglang may mga taong nagmamadaling tumakbo papalapit. Natagpuan na siya. Hulihin siya agad. Sino kayo? Qin Yu. Saan ka patatakas? Ang buong KHTML na ito ay napapaligiran na. Sumuko ka na lang ng maayos. Kahit hindi ko maintindihan kung anong nangyayari. Sa tingin ninyo, karapat-dapat kayong hamuli sa akin. Mga kapatid, si Qin Yu ay nakipagsabuatan sa lahi ng demonyo. Nagtaksil sa human race, na nagdulot ng galit sa lahat. Sundan ninyo ako, hulihin siyang buhay. Mga kapatid, sugod, ipinatawag ni Qin Yu si Yazi. Isang atake lang ay nalipol na niya sila. Ano ba talaga ang nangyari? Qin Yu, labis mo akong binaygo, sabi ni Bai Fei Fan na lumapit. Akala ko pa naman ay isa kang lalaking marangal at tuwid.
Hindi ko inaasahan na dahil lang sa kaunting pakinabang ay magtataksil ka sa human race at makikipagsabwatan sa hamak na lahi ng demonyo. Hindi nakapagtataka kung bakit ikaw lang mag-isa ang nakakaalam tungkol sa tinatawag na daluyong ng mga demon beast. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ito ay isang pakana na ikaw mismo ang gumawa. Ngunit kung ano ang iyong itinanim, iyon din ang iyong aanihin. Ang iyong pakana ay nabunyag na rin sa wakas. Ngayon, isuko mo na ang iyong sarili. Dahil sa pagiging magkapatid natin sa sekta, susubukan kong iligtas ang iyong buhay. Sinasabi mong nakipagsabuatan ako sa mga demon beast. Isang bagay na kasing linaw niyan ay pinapalabas mo pa rin kasinungalingan. Hindi nakapagtataka na sa murang edad mo ay nagtataglay ka na ng 9th grade sacred flame. At ang iyong cultivation ay napakalakas pa. Ang mga pagkakataon sa Great Wilderness ay dahilan mo lang para pagtakpan ang lahat. Lahat ng natamo mo ngayon ay galing sa lahi ng demonyo. Tama ba, Qin Yu? Sasabihin ko ulit, isuko mo na ang iyong sarili. Ha ha ha, magaling na nakipagsabuatan sa lahi ng demonyo. Sasabihin ko rin ulit, ako, si Qin Yu, ay anak ng human race. Nabubuhay para sa human race. Mamamatay para sa human race. Ang paghuli sa akin ay utos ba ng sagradong palasyo ng puso? Hindi lang sagradong palasyo ng puso, pati na ang mga eksperto mula sa sektang Sukdulang Araw ay narito na rin. Ingatan mo ang bibig mo. Bai Fei Fan, sigaw ni Yetong. Pagkatapos ay dumating si Tian Shuang kasama si punong maestra Fuyao. Bai Fei Fan, hindi ganyang tao si Qin Yu. Sinasabi mong nagtaksil siya sa human race. Hinding-hindi ako maniniwala, sabi ni Yetong. Naniniwala rin ako sa integridad ni Ginoong Qin, sabi ng punong maestra. Bai Shikshong, naaalala ko na malinaw mong sinabi na kailangang imbestigahan muna ng maigi ang lahat. Si Qin Yu ay miyembro ng ating sagradong palasyo ng puso. Anong karapatan mong humusga sa kanya, dagdag ni Tian Shuang. Ang ebidensya ng pagtataksil ni Qin Yu sa human race ay malinaw na parang araw. Ginagawa ko lang ito para protektahan ang sagradong palasyo ng puso. Kung hindi, iisipin ng mga tao na si Qin Yu ay kinukonsinti ni punong maestra Fuyao. Guro, hindi kaya ikaw. Bai Fei Fan, alam mo ba ang sinasabi mo? Biglang lumitaw ang tatlong iba pang anino. Hindi ko inaasahan na ang sagradong palasyo ng puso ay nakipagsabuatan sa lahi ng demonyo. Ito si Fan Chao, ang punong guro ng sektang Sukdulang Araw. Ang babaeng ito ay ang unang banal na anak, si Yan Ruobing, at ang isa pa ay walang iba kundi si Chulin. Fuyao, umaasa akong mabibigyan mo ako ng kasiyasyang sagot dito, sabi ni Fan Chao. Akala ko pa naman kung sinong henyo siya. Aso lang pala ng lahi ng demonyo, bulungan ng mga tao sa paligid. Qin Yu, dahil sumali ka na sa aking sagradong palasyo ng puso, natural na ako ang mananagot para sa iyo. Ngunit kailangan mong linawin kung saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw. Sabi ni punong maestra Fuyao. Sa likod ng daluyong ng mga demon beast ay ang kanilang tagapayong militar na nagsisilbing commander. 3 araw na ang nakalipas. Lihim kong sinalakay ang kanyang taguan. At napatay ko pa nga siya. Dahil doon, malubha akong nasugatan at kagigising ko lang kanina. Paliwanag ni Qin Yu. Qin Yu, sa tingin mo ba mga tanga kami? Ikaw lang mag-isa ang papatay sa tagapayong militar ng lahi ng demonyo. Mukhang hindi ka pa nakakakita ng kabaong kaya hindi ka pa umiiyak. Kung gayon, mga tauhan, dalhin niyo rito si Xing Zuan, sabi ni Bai Fei Fan. Mas mabuting sabihin mo ang totoo. Titiyakin kung mabubuhay ka pa. Sabihin mo lahat ng nalalaman mo. Utos ni Bai Fei Fan kay Xing Zuan. Ako, totoo ngang nagtaksil ako sa human race. Xing Zuan, patawarin ninyo ako. Si Qin Yu, katulad ko rin siyang umasa sa lahi ng demonyo. Qin Yu, umamin na si Xing Zuan. Tingnan natin kung makakapagdahilan ka pa, sigaw ni Bai Fei Fan. Ang Qin Yu na ito ay dapat mamatay. Mahirap talagang mag-alaga ng ahas sa sariling bahay. Isang traidor sa loob ng human race, bulungan ng mga tao. Napabuntong hininga si Qin Yu. Naloko ako. Mukhang kailangan kong gampanan ang papel ng kontrabida. Hindi maiiwasan ang pagdanak ng dugo. Mapanlinlang na bibig. Si Qin Yu ay tiyak na hindi nagtaksil sa human race.
Tiyak na may paka na rito, sigaw ni Yetong. By Fei Fan, matagal ko nang nararamdaman na may mali sa iyo. Ngayon malinaw na, ikaw ay tauhan ng sektang Sukdulang Araw. Lahat ng ito ay pakana mo. Di ba? Sabi ni Tian Shuang. Shimei, marahil ay nabighani ka na ng Qinyu na ito kaya nakakapagsalita ka ng mga walang katuturang bagay. Guro, ang pagtataksil ni Qinyu sa human race ay malinaw na. Umaasa akong magpapasya si Guro. Anong pagpapasya pa? Sa tingin ko, hindi makakaiwas sa pagkakasangkot dito ang sagradong palasyo ng puso. Fuyao, ngayon ay kukunin ko si Qinyu. Pagkalipas ng ilang araw, titipunin ko ang iba't ibang sekta at ililitis si Qinyu. At ang iyong sagradong palasyo ng puso ay kailangan ding sumailalim sa investigasyon. Sa panahong ito, lahat ng yaman ng sagradong palasyo ng puso ay kailangang isuko. Kung mapapatunayan pagkatapos na malinis ang sagradong palasyo ng puso, ibabalik ko ang mga ito. Sabi ni Fan Chao. Qinyu, gumawa ka ng kasamaan. Mahirap nang mabuhay. Alam mo nang mangyayari ito. Bakit mo pa sinimulan? Ngisi ni Chulin. Chulin, lahat ng ito ay pakana mo. Tama ba? Hindi may kakaila. Ang iyong kalkulasyon ay napakatumpak. Ngunit sa pamamagitan lamang ninyo. Sa tingin ninyo ba mahuhuli ninyo ako? Si Qinyu, sa tingin mo ba talaga may pagkakataon ka pang makaalis dito? Sabi ni Fan Chao. Ako si Yan Ruobing, ang unang banal na anak ng sektang Sukdulang Araw. Sumuko ka na para mabawasan ang sakit na mararamdaman mo. Siya pala ang unang banal na anak ng sektang Sukdulang Araw, bulungan ng mga tao. Narinig ko na ang unang banal na anak ay may innate extreme yang physique. May 7th grade sacred flame. At higit pa, sa edad na 20 ilang taon ay nakarating na sa Vain Hope Realm. Ikatlong antas, kung ang unang banal na anak ang kikilos, baka isang atake lang ay hindi na makayanan ni Qinyu. Sa harap ng unang banal na anak, si Qinyu ay parang isang langgam lamang. Si Qinyu ay sumali na sa aking sagradong palasyo ng puso. Natural na responsibilidad ito ng sagradong palasyo ng puso, sabi ni Punong Maestra Fuyao. Ibabalik ko si Qinyu para imbestigahan ng malinaw. Kung totoong nagtaksil si Qinyu sa human race, hinding-hindi ko siya patatawarin. Kung ibabalik si Qinyu sa sagradong palasyo ng puso, hindi magiging malinaw at patas. Tutol ng punong guro ng sektang Sukdulang Araw. Punong Maestra, kahit pumayag ako, papayag ba ang lahat ng mga mandirigma dito? Hinding-hindi papayag, sigaw ng mga tao. Kung ngayon ay pipilitin kong ibalik si Qinyu. Ano? Tanong ni Fuyao. Kung gayon, tingnan natin kung kayang pigilan ng iyong sagradong palasyo ng puso ang sektang Sukdulang Araw kasama ang iba pang mga sekta dito, sagot ni Fan Chao. Punong Maestra Fuyao, ang iyong kabutihang loob ay itatatak ko sa aking puso. Hindi na kailangang kumilos pa ang sagradong palasyo ng puso. Hayaan ninyo na ako. Si Punong Maestra Fuyao ay nasa ilalim ng ganito kalaking pressure. Pero kaya pa rin akong ipagtanggol. Mukhang hindi ako nagkamali ng pinili. Naisip ni Qinyu. Hinugot niya ang kanyang War God Spear. Itinutok kay Yan Ruobing. Kung kaya mong salagin ang isang atake ng sibat ko. Ang buhay ko ay sa iyo na. Ang lakas din ng loob mo. Qinyu, sabi ni Yan Ruobing. Qinyu, hindi mo talaga alam ang iyong lugar. Masyado mong minamaliit ang aking sektang Sukdulang Araw, sabi ni Fan Chao. Itikom mo yang mabaho mong bibig. Susunod ka na, sigaw ni Qinyu. Nang ahas kang maging bastos sa punong guro. Nagalit si Yan Ruobing. Pababayaran ko sa iyo ang iyong kahambugan. Sumugod siya, ngunit mabilis na nakaiwas si Qinyu. Kasumpa-sumpa. Tikman mo ito, Great Sun Phantom. Isang malaking anino ng araw ang sumugod kay Qinyu. Iwinasiwas ni Qinyu ang War God Spear bilang tugon. Agad nitong tinagos ang depensa at nagpadugo sa bibig ni Yan Ruobing. Natalo ka na. Ang dulo ng War God Spear ay nakatutok na ngayon sa leeg niya. Sa isang sibat lang, hindi ko pa nga nailalabas lahat ng aking banal na kakayahan ay natalo na ako agad. Gulat na gulat si Yan Ruobing. Umasa sa lahi ng demonyo para magkaroon ng ganito kalakas na kapangyarihan. Ang taong ito, noong pinatay niya si Elder Chi Xian. Nahirapan pa siya. Gaano katagal pa lang ang lumipas?
Ganoon ba talaga kalakas ang lahi ng demonyo? Nabahala ang punong guro ng sektang Sukdulang Araw. Si Yan Ruobing ay ganoon kadaling natalo. Talagang walang silbi. Inis na sabi ni Chulin. Ang galing mo, Qin Yu, sigaw ni Yetong. Qin Yu, ganyan ka na pala kalakas ngayon. Namangha si punong maestra Fuyaw. Ako, si Qin Yu, ngayon dito. Hinahamon ko kayong lahat, magsama-sama na kayo. Nagbuga ng lakas si Qin Yu. Si Qin Yu ay nagtaksil sa human race. At nang ahas pang hominin tayo ng ganito. Paano natin ito matitiis? Mga kasama, hulihin ang Qin Yu na ito. Pagkatapos ng laban, lahat ay maitatala sa gintong kasaysayan. Tama, sabay-sabay na sumugod ang mga tao kay Qin Yu. Qin Yu, gaano ka man kalakas, katawang lupa ka lang din. Hindi ako naniniwalang hindi ka mauubusan ng lakas. Haha, gusto kong makita kung gaano ka katagal makakatagal gamit ang espiritual na enerhiyang iyan. Pinapalibutan na nila si Qin Yu. Gamit ang iba't ibang uri ng porma sayon. Ngunit nang ipatawag ni Qin Yu si Yazi at ginamit ang Nine Heavens Divine Thunder Spear. Isang atake lang ay natangay na silang lahat. Ang mga bangkay ay nagpatong-patong na. Ito lang ba ang kaya ninyo? Hindi siya tao. Isa siyang demonyo. Ang mga nakaligtas ay nagmadaling tumakas. Ang taong ito ay puno ng espiritual na enerhiya. Sa ngayon ay hindi ko matansya. Hindi tama. Sa panimula, hindi siya gumagamit ng espiritual na enerhiya. Umaasa lamang siya sa lakas ng kanyang kalamnan para lumaban, sigaw ni Fan Chao. Si Qin Yu ay marahas at malupit. Para sa kinabukasan ng human race. Personal ko siyang pupuksain. Qin Yu, gaano ka man kalakas, sa harap ng punong guro. Isa ka lang langgam. Haha, mamatay ka na. Qin Yu, nagbuga ng espiritual na enerhiya si Fan Chao. Biglang natakpan ng kulay dugo ang kalangitan. Isang napakalakas na presyon ang papalapit. Pagkatapos, isang bowl ang apoy kasama ng mga kadena ang sunod-sunod na lumitaw. Ano yon? Habang nagtataka pa ang mga tao. Ang mga kid ng iyon ay tumusok na at sinipsip ang kanilang espiritual na enerhiya. Pagkatapos, isang babaeng mula sa lahi ng demonyo ang lumitaw. Wow! Ang saya naman dito. Ikaw, demonyo. Ang lakas ng loob mo. Bakit ka nang ahas pumunta rito? Yutal na sabi ng punong guro ng sektang Sukdulang Araw. Ngunit sa isang iglap, nasa likuran na niya ito at malapit sa kanya. Ang pangit mo. Hindi kita gusto. Maaari na lang kitang ihatid sa kamatayan. Isang palad lang. At siya'y naduraj. Butot laman. Ito ay nasa itaas ng Shattered Void Realm. Ang lakas ng presyon. Ito ba ang ikaapat na general ng makalangit na demonyo? Bakit siya narito? Munting kapatid. Pamilyar ang aura sa iyong katawan. Ikaw ba ang pumatay kay Tianhu? Ito ang unang henerasyon ng ikaapat na general ng makalangit na demonyo. Kilala bilang uming bloodbath ng Lord of Dark Knight. Sa isang tingin lang niya, hindi ka na makakagalaw. Sa ganitong antas ng cultivation, marahil ay nasa reversion unity realm na siya. Kahit gamitin ko pa ang huli kong alas, hindi ko kayang salagin kahit isang atake niya. Mukhang kailangan kong sumugal. Ano? May lakas kang pumatay pero wala kang lakas na umamin. Lumapit siya. Ako, si ate. Gusto ko ang mga taong matuwid mula sa human race. Ang iyong kasalukuyang kilos ay medyo hindi ko nagugustuhan. HMPH. Hindi ako natatakot. Sadyang ang pangit mo lang kaya nasusuka ako. Hindi ko lang mabuka ang bibig ko kanina. Sinasabi mong pangit ako. Pero sa tingin ko, napakagwapo mo naman. Ang sariwang dugo na ito. Tiyak na napakabango, di ba? Ako, si Qin Yu. Kahit mamatay, hindi ko hahayaang makuha mo ang dugo ko. Nagbuga ng espiritual na enerhiya si Qin Yu. Ngunit isang turo lang ng daliri mula sa kanya. At wala na siyang nagawa. Lumapit ito at kinagat ang balikat ni Qin Yu. Napakasarap, mukhang nasisiyahan siya. Samantala, si Qin Yu ay parang tuyong bangkay na nakahandusay sa lupa. Sinabi ko na sa inyo. Si Qin Yu ay hindi nagtaksil sa human race, sigaw ni Yetong. Ginoong Qin, Ginoo, walang magawang sabi ni Tian Shuang. Haha, lahat ng ito ay dahil sa ating mga human race mismo ang nagdala ng kapahamakan sa ating sarili.
Tawa ni punong Maestra Fuyaw na puno ng kawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon, lumingon si Bai Feifan para tanungin si Cholin. Ngunit natuklasan niyang gumamit na ito ng escape technique at nawala na. Tapos na tayong lahat. Sinabi nilang si Qin Yu ay nagtaksil sa human race kaya ako pumunta rito. Ngayon kailangan ko pang maghintay ng kamatayan dito. Umiiyak sa kawalan ng pag-asa ang mga tao. HMPH. Wala ni isa sa mga natitira ang nakapagparamdam sa akin ng kaba. Sige na nga, diretsong patayin na lang silang lahat. Palem. Itinapon niya ang bolang apoy patungo sa mga tao sa ibaba. Ngunit bigla siyang umubo ng dugo at bumagsak mula sa himpapawid. Anong nangyari? Gulat na gulat ang lahat. Mahal na Uming. Anong nangyari sa iyo? Tumakbo si Jing Zuan papalapit. Lumayas ka sa harap ko. Isang hampas ng palad ang nagpatalsik sa kanya palayo. Qin Yu, anong ginawa mo sa akin? Masarap ba ang dugo ng wilderness race? Tanong ni Qin Yu. Ikaw, kabilang ka sa wilderness race. Gulat na gulat siya. Ang lahi ng demonyo at ang lahi ng ilang, wilderness race, ay magkatugma at magkasalungat. Nakasipsip ka ng napakaraming dugo mula sa lahi ng ilang. Tiyak na ang iyong mga laman loob, buto, at kaluluwa ay kasalukuyang nasusunog. Tama ba? Hindi ba masarap ang lasa noon? Lahi ng ilang. Nang ahas kayong Samira sa pangako. Natatakot ba kayo na kikilos ang aming lahi? Ang lahi ng ilang ay hindi kailanman sumisira sa pangako. Dahil ako ay tao. Anong kinalaman ng lahat ng ito sa lahi ng ilang? Ikaw. Sa tingin ko, gusto mong itanong kung paanong ako. Isang tao, ay may dugo ng lahi ng ilang. Tama ba? Pero paumanhin ka na lang. Wala ka ng pagkakataong malaman. Hindi ko inaasahan na ako, ang marangal na ika-4 na general ng makalangit na demonyo, ay malilin lang ng isang hamak na tulad mo. Ngunit kahit mamatay man ang general na ito, isasama ko kayo. Gagamitin ko ang aking huling sumpa para isumpa ang lahat dito. Basta't human race, dapat mamatay sa aking Yuan Qi. Sama ng loob, enerhiyang mapaminsala. Bata, ang pagkamatay ng mga taong ito ay dahil sa iyo. Hahayaan kitang mabuhay na may dalang pagsisisi. Nagpasabog siya. Ang makapal na enerhiyang demonyo ay kumalat sa lahat ng dako. Haha, hindi ako magsisisi. Sa sandaling iyon, ang lahat ng naroroon ay napalibutan ng enerhiyang demonyo mula sa kanya. Unti-unting sinisipsip ang kanilang espiritual na enerhiya. Qin Yu, ang nangyari ngayon ay walang kinalaman sa iyo. Hindi mo kailangang makonsensya. Umalis ka na. Lumayo ka na rito, sabi ni punong Maestra Fuyaw. Ginoong Qin, palem na, sabi ni Tian Shuang. Qin Yu, umalis ka na. Huwag mo na kaming alalahanin, sabi ni Yetong. Sama ng loob lang yan. Hindi kailangang mawalan ng pag-asa ng ganyan. Isang atake ng Nine Heavens Profound Annihilation ang nagpatalsik sa lahat ng enerhiyang mapaminsala. Haha, ngayon, maaari na tayong umalis ng magkakasama. Nang makita ito, ang mga natitirang tao ay nagsimulang magmakaawa. Qin Yu, iligtas mo kami. Iligtas mo kami. Pakiusap. Qin Yu, kasalanan ko, pero naloko lang din ako. Kung hindi ka demonyo, pakiusap huwag mo kaming pabayaan. Lahat tayo ay human race. Kaya hindi ko hahayaang malibing kayo sa tumpok ng madilim na enerhiyang ito. Kung gayon, ano pang hinihintay mo? Alisin mo na agad ang madilim na enerhiyang ito para sa amin. Sa tingin ko nagkakamali kayo ng intindi. Sa tingin ninyo ba talaga? Ako, si Qin Yu, ay kikilos para iligtas kayo. Hindi ko pa nakakalimutan ang mga itsura ninyo kanina. Walang pag-aalinlangan na itinuring ninyo akong demonyo. Gustong pumatay sa akin. Gustong yerakan ako. Ngayon, gusto ninyong iligtas ko kayo. Karapat-dapat ba kayo? Qin Yu, napakaraming buhay dito. Papanoodin mo lang ba kaming mamatay? Haha, ako, si Qin Yu, kayang lampasan ng lahat ng pagsubok para sa inyo. Ngunit kayo, sarili ninyo lang ang iniisip ninyo. Ang pagkamatay ninyo ay makakabawas pa nga sa pabigat. Ako, si Qin Yu, ay hindi manghihinayang kahit kaunti. Mag-a-update ako ng susunod na bahagi sa lalong madaling panahon. Salamat sa lahat sa inyong panonood at pagsuporta sa Winnie Manhua Balita.